Kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. We don't want that to happen. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, ano yan eh, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. But the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things about this current administration. Dadagan ang Bida News Update. Very interesting topic ho mga kabalitaan ang ating ibabahagi ho dito sa ating munting bahay para ho sa inyo mga kabalitaan para naman magkaalaman ho kung talagang itong si Tambuaya ay gusto na hong ilaglag yung kanyang mga kasabwat dito. Dahil nga po itong si Bonjing Rimulya parang pinigilan yatang bumiyahe itong si Tambuaya dyan sa papuntang Singapore para mga kabalitaan magpagamot. Sakiti na pala itong mga kabaitaan. Pero mantakin niyo po nakakapagtataka ho. Nung sinabi hong nahuli, di umano, itong si Saldico dyan sa Czech Republic mga kabalitaan, naku, parang biglang nagkasakito dito si Tambuaya at gusto niya na hong lumayas ng Pilipinas. Ano ba? Stepping stone ba yung Singapore para makatawid ho sa ibang bansa o talagang magpapagamot ho sa kanyang sakit na kung saan po ay parang dala na ho ito ng karma mga kabalitaan. Ito po, hindi tayo magtatagal, papanoorin ho natin to dito at least para magkakaalaman na ho mga kabalitaan. The Office of the Ombudsman has requested the Anti-Money Laundering Council or AMLAC to block or freeze the assets of former House Speaker Martin Romualdez as the Ombudsman investigates alleged money laundering involving the former House Speaker. Remulla did not share details, but the request reportedly stems from suspected corruption activities. We already endorsed a complaint to them. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. Ayun ang matagal natin hinihintay na magsimula na ang paglabas ng mga kasong ito. When ABS-CBN News asked if this is still related to the anomalous flood control projects, Remulla had this to say. Probably. It's related to corruption and money laundering. I mean, corruption is a predicate crime that's attached to money laundering. At this time, no formal cases have been filed against Romualdez. The spokesman and lawyer of Romualdez, attorney Ade Fajardo, says they have not received any official notice on a freeze order, adding that any statement on this remains speculative. Fajardo also pointed out there are no cases filed against the ex-House Speaker before the Office of the Ombudsman, and any reports claiming charges are being prepared do not equate to actual prosecution. Meanwhile, the House leadership has approved Romualdez's request to travel to Singapore from April 20 to May 4 for a long overdue follow-up on his angioplasty surgery. In the travel clearance issued by the House Speaker through the Secretary General, it stated that Romualdez was allowed to travel based on his commitment to return to the country. Romualdez's camp said the former House Speaker is still in the Philippines. But the Ombudsman says the travel request was denied. Remulla earlier said Romualdez had sought permission from the Office of the Ombudsman to travel to Singapore. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. We don't want that to happen. On top of the lookout order, the Ombudsman has also requested a precautionary travel ban against Romualdez from the Sandigan Bayan to prevent him from leaving the country. In a verified ex parte application filed by the prosecutors, they argued that Romualdez presents an exceptionally high probability of flight. Romualdez was also identified as the mastermind of the alleged kickback scheme tied to the flood control projects. Job Manahan. Alright, itong sitwasyon ho ngayon mga kabaitan, ako naninumala ho ako eh. Ito na talaga yung sinasabi na yung panahon na ho talaga ang nagpapahintulot ho sa sitwasyon ni Tambuaya
Dahil tama ho dito si Bonjing Remulla. Well, in fairness naman ho kay Bonjing Remulla, lagi ho natin itong binabatikos, pero sa puntong ito mga kabalitaan, tayo po'y magpapasalamat ho sa kanya, sa kanyang naging desisyon. Dahil tama ho yung sinasabi niya, mahirap na, baka hindi bumalik mga kabalitaan. Alam nyo naman po, siguro hindi na mabibilang siguro mga politikong may kaso tapos biglang umalis, hindi na ho bumalik, nakabalik man pero sobrang tagal ho bago nakabalik ng ating bansa. Gaya na lang ho, isa sa halimbawa, itong si Teves at ito naman ho si sino ba yun? Yung si Saldico, di ba? So maaring mangyayari ang sinasabi ho dito ni Bonjing Remulla mga kabalitaan. Well, saludo ho tayo sa desisyon niyang ito sa panahon ho ngayon mga kabalitaan. Bukas makalawa ho, talagang magkakalaglaga na. May ikakanta, may ibubunyag at talagang magtuturuan ho yung mga pangalan na nababanggit ho na may kaugnayan sa nakawan ho sa pera ni Juan, lalo na itong Maleta Gang mga kabalitaan. Yung nangyari ho ditong pigil ni Remulla sa biyahe ho ni Tambuaya, buwisit na buwisit ho dito si Tambuaya. Dahil nga po mga kabalitaan, hindi niya sigurong inakala na gagawin niya ho dito o gagawin ito sa kanya ni Remulla mga kabalitaan. Kaya ito'y inis na inis. Naglabas ho siya ng kanyang pahayag pagkatapos ho sa pangyayaring ito at tinuturo dito si Cheese Escudero, si Saldico at pati yung kanyang pinsan mga kabalitaan. Siyempre sinasabi niyang mula ho din ho sa ehekutibo yung desisyon dito mga kabalitaan. So ibig sabihin nilaglag niya na ho yung kanyang pinsang si Bobo M. Ngayon, ano naman kaya magiging reaction ni Bobo M? Magkakalaglaga na ba ho itong mga kabalitaan? Dahil sa sobrang iniso dito ni Tambuaya, siya po ngayon mga kabalitaan ay may sariling ibinubunyag. Ano ba to? Political survival ba to mga kabalitaan? Parang ganun yata yung sistema ngayon eh. Kung hindi nyo ko papayagang lumipad, kakabahan ho kayo sa mga nalalaman ko patungkol ho sa nakawang ito. So ibig sabihin ho, inaamin dito ni Tambuaya na totoo po yung Maleta Gang. Ibig sabihin, yung paghakot ng trilyones na halaga na isinilidho sa maleta ay may katotohanan. So kung ito po ang sinasabi dito ni Tambuaya, dapat rin itutuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee mga kabalitaan para ho sa 18 mga sundalo na nagsasabi na sila ay may perang inihahatid ho kay Tambuaya, kay Bobo M, lalo na kay Soto at sinasabi nakakatanggap di umano itong si Panfila Lacson mga kabalitaan at ilan pang mga tunggisista itong si Laila Dilimaw na sila po ngayon ay nangunguna ho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Kailangan ho talaga kung wala hong kinikilingan itong si Panfila Lacson, dapat mga kabalitaan handa ho siyang tibagin yung pader ho na humaharang ho sa Malacanang at dyan sa Kongreso mga kabalitaan. Kaya dito pakinggan muna natin. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear, I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Boji D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla, We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang sana naman dito lang siya magpa-check up. giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa
Kinahapunan, inanunsyo ng Ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Ito bang si Tambuaya ay sumusunod din po ba sa tamang proseso ho ng ating batas? Alam naman ho natin itong impeachment na ito ang may kagagawan, ang may pakanaho nito. Wala na pong iba itong si Tambuaya, kaso nga lang naunsyame. Sa sobrang pagka-ilusyonado ho nito, sa sobrang pagka-ambisyosong palaka, wala hong napupuntahan ho yung kanyang paninira kay Sara Duterte at bigla ho ito mga kabitaan nag-backfire sa kanya na ngayon ay sirang-sira na ho itong si Tambuaya dahil nga sa isyong korupsyon na sila daw ang di umano mastermind ni Zaldico at ni Bobo M. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng Ombudsman na Precautionary Hold Departure Order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez, pero muli niya yang itinanggi. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Talagang laki ng pagkapayat dito ni Tambuaya mga kabalitan. No? Hindi niya ini-expect talaga na mangyayari ito sa kanya. Kasi nga, feeling untouchable ho ito eh. Pinsan niya kasi, presidente. Siya pa yung hari ho dyan sa Kongreso. O ngayon, anyari mga kabalitaan. Siguro sa sobrang konsumisyon, kaya pumayat ho itong si Tambuaya. At takot na rin ho ito. Hindi ko naniniwala na nakakatulog to ng maayos. Alam niyo po kasi mga kabitaan, yung karma kasi, hindi ho yan, maraming pamamaraan eh. Na ikaw ibabalikan kung hindi man sa mga anak mo, sa miyembro ng iyong pamilya, o mismo sa sarili mo na ikaw mismo gumagawa ho ng kalokohan. Yung karma na meron ho siya ngayon, ay talagang direkta ho na siya ay natatamaan ho dito. Marami na ho siguro mga kasamahan ho nito na takot na rin ho na baka sila rin ay makarma din mga kabalitaan. Kasi nga, pag kumanta ho ito si Tambuaya, hindi lang siguro 1 hanggang 10, mas siguro more than 10 individual mga kabalitaan ang mapapangalanan ho nito na may kinalaman ho sa nakawan sa pera mula sa kaba ng ating gobyerno. Hindi maaaring wala hong natatakot ho dito, nangangamba mga kabalitaan. Kaya ang ginagawa dito ni Bonjing Rimulya, ito ay eye-opener na rin ho mga kabalitaan sa mga may mga nalalaman ho dito. Kailangan sila ay magsalita na para hindi ho silang madawit. At ang maganda ho rito, dapat kung totoo man na nahuli si Zaldico, ay ipauwi na ho yan. Pauwiin na ho yan mga kabalitaan. Kasi nagkalaglagan na eh. Si Zaldico nilaglag ho si Tambuaya. At si Tambuaya nilaglag na ngayon si Bobo M. At si Zaldico, si Chis Escudero. Baka sa susunod, meron na ho yung ibang mga pangalan na lulutang ho na meron ding mga kinalaman sa nakawan. Sana pag kumanta ho itong si Tambuaya, dapat mabanggit yung pangalan ni Lacson at nitong si Tito Sen. Para magkaalaman ho, kasi alam ko naman na may tinatago itong dalawang to eh. At hindi ho talaga ito papayag na hindi papayag yung panahon na sila ay mamamayagpag sa kanilang mga kasinungalingan at kawalang hiyaan ho mga kabalitaan. Gigit pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Chis Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. 2 people were instrumental
in making those budget decisions. Chis Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. There were real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip-butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things about this current administration and past administrations as well. Bukod naman sa precautionary hold departure order, O, di ba? Inamin niya na dito mga kabataan na totoo talaga na may nakawan ho dito. So, itong mga mali-malitang pera na sinasabi ho dito ni Zaldico, ni Gutesa, at itong 18 Marines at iba pa mga kabalitaan, ay may katotohanan. Sila ho talaga ay mapagkakatiwalaan, reliable, dependable sources mga kabaitaan. Kumpara ho dyan kay Madriaga, kung sino po yung walang kredibilidad, wala na hong dignidad, at hopeless na ho ito mga kabalitaan. Nothing to lose ho ito mga kabaitaan itong si Madriaga dahil nga nakakulong na rin sa kasong kidnapping for ransom. Yun pa yun ang kanilang pinaniniwalaan. At ginagawang witness para idiin itong si Sara Duterte na may ginagawang anomalya or kalukuhan para ho sa kanilang layunin na ma-impeach, masipa ho nila na hindi na ho makakatakbo sa susunod na eleksyon at sa kahit ano pang posisyon mula sa ating gobyerno mga kabalitaan. order, humiling na rin ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order para sa mga ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abisong kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Nagbabalita mula sa Frontline. So ito na. So parang nakabawi na ho tayo. Ako sa tingin ko mga kabataan, opinion ko lang po ito. Ngayon si Sara Duterte ay tinulungan na ho talaga ng panahon. Ngayon, maghintay-hintay ho tayo dito. Titignan ho natin mga kabataan kung ano magiging reaksyon dito ni Zaldico, kung nahuli man talaga, kung sinong nagsasabi dito ng katotohanan, si Harry Roque ba o itong si Bobo M. At magsalita na rin sana itong si Chis Escudero, lalo na itong si Congressman Toby Tiangco, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po ang ating video presentation ngayon mga kabalitaan, huwag kalimutan po subscribe nyo po ito at pinutin ang notification bell. Follow, like, and share sa Facebook mga kabalitaan. Tandaan nyo po, pag umabot tayo ng 100,000 subscribers, mamimigay ho tayo ng Duterte shirt o di kaya Duterte cap para may magamit ho kayo sa darating na eleksyon sa 2028 mga kabalitaan. Dahil ang Danagan Balita ho, o balita, o komentaryo, mulatigo. To God be the glory, mama, chip, chip. Mwah! Peace out.